Ang ugong ng mamahaling sasakyan ni Adrian ay halos hindi marinig sa loob ng malawak na garahe, isang testamento sa karangyaan at katahimikang sinadya niyang likhain sa kanyang tahanan sa Ayala Alabang. 4:00 pa lang ng hapon, isang himala. Karaniwan ang anino ng gabi ang una niyang kasabay sa pag-uwi. Ngunit ngayon, isang pulong ang nakansela at sa halip na maghanap ng ibang abalahin sa opisina, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-uwi sa kanya. Pagpasok niya sa malaking pinto, nagawa sa Nara ang inaasahan niyang katahimikan, isang katahimikang malamig at mabigat na tila naging permanenteng bahagi na ng bahay ang sumalubong sa kanya. Mula nang mangyari ang aksidente, halos 1 taon na ang nakalipas ang katahimikan ang naging batas niya. Walang malalakas na tunog, walang biglaang ingay. Tanging ang mahinang paggulong ng wheelchair sa makintab na sahig at ang mga profesional na boses ng mga therapist. Ito ang kaayusang pinaniniwalaan niyang kailangan ng kanyang mga anak. Ito ang kaayusang kailangan niya para makalimot. Inilapag niya ang kanyang leather briefcase sa isang antigong silya sa foyer. Ang bawat kilos niya ay may bigat, ang bawat hininga ay tila isang pasanin. Patungo na sana siya sa kanyang study para ituloy ang trabaho nang may marinig siyang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang tunog, isang himig. Napatigil siya, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Noong una, inakala niyang guni-guni lang ito, isang alaala ng nakaraan, na pilit na bumabalik. Ngunit muli itong umalingaw-ngaw, isang mahinang strumming ng gitara, sinusundan ng isang payak, ngunit malinaw na tinig ng isang bata. At pagkatapos, ang pinakanakakagulat sa lahat, isang halakhak, isang tunog na matagal nang nawala sa bahay na yon. Isang tunog na inakala niyang hinding-hindi na niya muling maririnig. Ang dugo ni Adrian ay biglang kumulo. Hindi ito tuwa ang naramdaman niya, kundi galit. Isang paglabag, isang panghihimasok sa kaayusang maingat niyang binuo mula sa abo ng kanilang trahedya. Sino ang nangahas? Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog, ang kanyang mga sapatos ay hindi gumagawa ng ingay sa mamahaling alpombra. Umakyat siya sa hagdanan, ang bawat baitang ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Patungo ito sa terrace, ang lugar na dati puno ng buhay, ang paboritong tambayan ng kanyang yumaong asawang si Catherine, ngunit ngayon ay isa na lamang espasyong iniiwasan niya. Habang papalapit, lalong lumilinaw ang musika. Isang pamilyar na kantang pambata. At ang tawa, mas malakas, mas masaya. Dahan-dahan niyang itinulak ang salaming pinto. Ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang eksena mula sa ibang buhay. Doon sa gitna ng terrace na naliligo sa ginintuang sinag ng papalubog na araw, nakaupo sa sahig si Liza, ang kanilang kasambahay. Ang kanyang uniforme ay malinis at plansado, ngunit ang formalidad ay nawala. Sa kanyang kandungan ay isang lumang gitara, at sa harap niya ay ang kanyang kambal na anak, sina Nico at Mia, na parehong nasa kanilang wheelchair. Si Mia, na may hawak na maliit na tambourine, ay tumatawa habang sinusubukan ang tamang tiyempo. Si Nico naman, na may seryosong ekspresyon, ay may hawak na pares ng drumsticks na marahang ipinupukpok sa braso ng kanyang wheelchair, lumilikha ng isang simpleng ritmo. At si Liza, ang babaeng inupahan niya para maglinis, magluto at tumulong sa mga yaya, ay ang sentro ng lahat, isang konduktor ng isang munting orkestra ng ipinagbabawal na kasiyahan. Ang ngiti sa mukha ni Liza ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Adrian. Naglaho ang mahiyain at laging nakayukong babae. Sa halip na roon ang isang babaeng puno ng sigla, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang ginagabayan ang mga bata. Sandaling natigilan si Adrian, hindi dahil sa paghanga, kundi sa laki ng pagkasuklam. Ito ang babaeng binigyan niya ng malinaw na mga utos, sundin ang schedule, iwasan ang anumang magdudulot ng stress sa mga bata. At higit sa lahat, huwag gagawa ng anuman nang walang pahintulot niya.
Ang musika ay biglang huminto nang mapansin ni Mia ang kanyang ama na nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay walang emosyon na siyang mas nakakatakot. Ang tambourine ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Ang tunog ng mga jingles nito ay tila isang alarma sa biglang pananahimik. Papa, bulong ni Mia ang nangiti ay naglaho at napalitan ng takot. Mabilis na tumayo si Liza, ang mukha ay namutla. Inayos niya ang kanyang uniforme na tila sa ganoong paraan ay maibabalik niya ang propesyonal na distansya sa pagitan nila. Sir Adrian, na napaaga po kayo ng uwi. Halos pabulong niyang sabi. Hindi siya pinansin ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gitara na ngayon ay nakasandal sa isang paso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liza, ang kanyang boses ay malamig at matalim na tila kayang humiwa sa hangin. Anong kabalbalan ito? Nanginginig na yumuko si Liza. Sir, nagpapatugtog lang po kami. Pipasensya na po kung sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan. Putol ni Adrian, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad at galit. Malinaw ang bilin ko, hindi ba? May schedule ang mga bata. May oras para sa therapy, may oras para sa pagpapahinga. Nasaan sa schedule nila ang pag-iingay na ito? Hindi naman po ito nakakaabala. Sir, pagtatanggol ni Liza sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng katatagan. Pagkatapos po ng lahat ng kanilang gawain, nakakatulong po ito sa kanila. Mas nagiging masigla po sila. Hindi yan ang trabaho mo. Sigaw ni Adrian, ang kanyang kontrol ay tuluyang nawala. Ang nakikitang tuwa sa mukha ng kanyang mga anak na dulot ng ibang tao ay tila isang personal na insulto. Ang trabaho mo ay sumunod sa utos ko, maglinis ng bahay at alalayan ng mga nurse, hindi para maging entertainer. Ang mga salita ay tumama kay Liza na parang sampal. Nakita ni Adrian ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi siya natinag. Lumapit siya sa kinalalagyan ni Mia at akmang dadamputin ang gitara. Huwag, Papa. Ang munting tinig ni Mia ang pumigil sa kanya. Napatingin siya sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gulong ng kanyang wheelchair. Huwag po ninyong kunin, parang awa niyo na po. Ang pagmamakaawa sa tinig ni Mia ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Adrian, ngunit ang katigasan ng kanyang loob ay hindi pa rin nabasag. Ito na lang po ang sikreto nating masaya. Humikbing sabi ng bata. Sekreto ulit ni Adrian, ang kanyang tingin ay bumalik kay Liza na puno ng akusasyon. Kaya pala, ginagawa niyo ito sa likod ko. Sa pagkakataong yon, si Nico, na tahimik lamang na nanonood, ay nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi nagmamakaawa tulad ng sa kanyang kapatid. Ito ay matatag at may bahid ng paghamon. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang ama. Wala po siyang ginagawang masama. Papa, sabi ni Nico. Tinutulungan niya kaming ngumiti ulit. Isang bagay na hindi niyo na po ginagawa. Ang mga salita ng kanyang anak ay tumama kay Adrian ng mas malakas kaysa sa isang pisikal na suntok. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa isang iglap nakita niya ang sarili sa kanilang mga mata, isang ama na malayo laging wala, isang anino na lamang sa kanilang buhay. Ngunit ang pag-amin sa katotohanan yon ay mas masakit kaysa sa pagpapanatili ng kanyang galit. Ang galit ay mas madali. Ang galit ay kanyang sandata. Huminga siya nang malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. Tinalikuran niya ang gitara at muling hinarap si Liza. Ang kanyang ekspresyon ay naging isang malamig na maskara. Isang linggo, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at walang emosyon na siyang lalong nagpatingkad sa bigat ng kanyang banta. Napatingala si Liza, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Po,
Bibigyan kita ng 1 linggo. Paglilinaw ni Adrian. Patunayan mo sa akin na itong kasiyahan ninyo ay hindi nakakaapekto sa kanilang therapy, sa kanilang kalusugan, sa kanilang schedule. Gusto kong makita ang report ng mga therapist. Gusto kong makita ang pag-unlad nila. Walang isang pagkakamali, Liza. Walang isang reklamo. Napatitig si Liza sa kanya, sinusubukang unawain ang biglaang pagbabago. Nakita niya ang isang manipis na sinulid ng pag-asa. Ngunit agad itong pinutol ng mga huling salita ni Adrian. Dahil kapag pumalya ka, sabi niya ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo. Sa pagtatapos ng linggong ito, hindi lang iyang gitara ang mawawala sa bahay na to. Huminto siya, hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Ikaw. Walang sinabi pang iba si Adrian. Tinalikuran niya sila, ang kanyang umiiyak na anak na babae, ang kanyang mapanghamong anak na lalaki, at ang babaeng nagdala ng bawal na himig sa kanilang tahimik na mundo. Sa terrace na iwan ang tatlo, sa papalubog na liwanag ang katahimikan ay mas mabigat at mas masakit kaysa dati. Hawak ni Liza ang nanginginig na kamay ni Mia habang si Nico ay nakatingin sa direksyon kung saan naglaho ang kanyang ama. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid ng kanyang wheelchair. Ang banta ay malinaw at ang 1 linggong pagsubok ay opisyal nang nagsimula. Ang umagang sumunod sa pagtotoo sa terrace ay sinakop ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Hindi na ito ang malungkot na katahimikan ng pagluluksa, kundi isang katahimikang mapanuri puno ng tensyon at hindi sinasabing mga banta. Para kay Liza ang bawat tunog ay tila isang pagkakamali. Ang bawat kilos ay sinusukat. Nagsimula na ang kanyang 1 linggong pagsubok. Ang kanyang paghahanda ng almusal ay tila isang operasyon sa ilalim ng mikroskopyo. Ang pagkakatimpla ng kape ni Adrian, ang pagkakapantay-pantay ng hiwa ng prutas para sa kambal ang temperatura ng kanilang gatas, lahat ay ginawa niya ng may perpektong katumpakan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang presensya ni Adrian. Hindi siya umalis para magtrabaho. Sa halip dala ang kanyang laptop, umupo siya sa dulong bahagi ng malaking lamesa sa kusina, nagpapanggap na nagtatrabaho, ngunit ang mga mata ay laging nakamasid, isang agilang nagbabantay sa kanyang pugad. Siguraduhin mong naiinom nila ang kanilang mga bitamina. Aniya hindi inaalis ang tingin sa screen, isang paalala na hindi kailangan, ngunit isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Opo, sir. Nakahanda na po. Sagot ni Liza, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang puso niya ay kumakarera. Sa buong araw naramdaman ni Liza ang bigat ng pagbabantay ni Adrian. Kapag oras ng physical therapy ni Nico at Mia, naroon siya sa may pintuan ng therapy room, nakasandal sa hamba ang mga braso, ay nakakrus sa dibdib. Pinapanood niya ang bawat ehersisyo, ang bawat pag-unat, ang bawat pag-ungol ng hirap mula sa kanyang mga anak. Sinusuri niya ang reaksyon ni Liza, kung paano nito pinupunasan ang pawis sa noo ni Nico o kung paano nito binubulungan ng mga salitang pampalakas loob si Mia kapag malapit na itong sumuko. Sa unang 2 araw, sinubukan ni Adrian na humanap ng butas ng kahit anong pagkakamali, pero wala siyang makita. Sa katunayan, nagsimula siyang makapansin ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Sa oras ng tanghalian sa 3 araw, napansin niyang mas may gana kumain ang mga bata. Dati kailangan pa silang pilitin o suyuin. Ngayon, si Nico mismo ang humihingi ng dagdag na kanin at si Mia ay nauubos ang gulay sa kanyang plato nang walang reklamo. Maliliit na bagay, ngunit sa mundong pinaghaharian ng mga maliliit na tagumpay ang mga ito ay parang mga himala. Sa hapon ng 4 na araw, habang nagpapahinga ang mga bata sa kanilang mga silid, naglalakad si Adrian sa pasilyo nang marinig niya ang mahinang boses ni Mia mula sa loob ng kwarto nito. Hindi ito pag-iyak kundi isang tanong
na puno ng lungkot. Ate Liza, sa tingin mo, makakalakad pa po ba kami ulit? Napatigil si Adrian sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto na natiling hindi nakikita. Narinig niya ang pag-upo ni Liza sa tabi ng kama. Hindi ko alam ang sagot dyan, Mia. Narinig niyang sagot ni Liza, ang boses ay malumanay at tapat. Pero alam mo, may isang bagay akong natutunan nung nawala ang taong pinakamamahal ko. Natutunan ko na habang iniisip natin ang mga bagay na nawala sa atin, nakakalimutan nating gamitin ang mga bagay na nasa atin pa. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago nagpatuloy si Liza. Oo, hindi pa natin magamit ang mga paa ninyo ngayon. Pero tingnan mo ang mga kamay mo. Ang galing-galing ng tumugtog ng tambourine at ang boses mo parang anghel. Si Nico naman ang bilis ng mga kamay niya sa drumsticks. Sa musika, Mia, walang pilay, walang wheelchair. Ang mahalaga lang ay kung paano mo patutunugin ang puso mo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader at bumaon sa dibdib ni Adrian. Ilang beses na niyang iniwasan ang tanong na yon mula sa kanyang mga anak. Sinasagot ito ng mga teknikal na paliwanag mula sa mga doktor o ng mga pangakong walang kasiguraduhan. Ibinigay niya ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahuhusay na therapist, pero hindi niya naibigay ang sagot na kailangan ng kaluluwa ng kanyang anak. Ang sagot na nagbibigay ng pag-asa, hindi sa pamamagitan ng kasinungalingan, kundi sa pamamagitan ng paghahanap ng lakas sa ibang bagay. Umalis siya roon nang hindi gumagawa ng ingay ang puso ay mas magulo kaysa dati. Ang galit na naramdaman niya noong unang araw ay unti-unting napapalitan ng isang emosyong hindi niya matukoy, isang paghanga na may kasamang kirot ng pagsisisi. Dumating ang gabi ng ika-6 na araw, halos magtatapos na ang pagsubok. Hindi makatulog si Adrian. Ang mga report mula sa mga therapist ay nasa kanyang mesa, pawang positibo. Increased motor skills engagement, sabi ng isa. Improved mood and cooperation. Sabi ng isa pa. Ngunit hindi ang mga technical na salitang iyon ang gumugulo sa kanyang isipan. Ito ay ang mga imahe ng araw na yon, ang tawa ni Mia, ang seryosong konsentrasyon ni Nico, at ang matiyagang ngiti ni Liza. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Ang buong bahay ay tahimik. Ngunit pagdaan niya sa maliit na silid-aklatan na ginagamit din bilang home office, napansin niya ang isang manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na nag-iingat na hindi gumawa ng ingay. Ang nakita niya sa loob, ang tuluyang nagpabagsak sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Doon sa gitna ng mga libro at papeles, nakaupo si Liza sa harap ng lamesa. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang mga braso, mahimbing na natutulog. Ang ilaw mula sa desk lamp ay nagbibigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Ngunit hindi ang kanyang pagtulog ang nakakuha ng pansin ni Adrian, kundi ang mga bagay na nakakalat sa lamesa sa paligid niya. May mga printout mula sa mga medical websites tungkol sa spinal cord injuries in children. May mga libro tungkol sa music therapy at child psychology. Sa kanyang tabi ay isang kuwadernong puno ng sulat kamay na mga nota ng musika, mga simpleng bersyon ng mga paboritong kanta ng mga bata na may mga tala sa gilid kung paano ito gagawing mas madaling tugtugin para sa maliliit na kamay. Mayroon ding isang platong may tirang sandwich na hindi nagalaw at isang tasa ng malamig ng kape. Hindi siya naglilibang, hindi siya nagpapahinga. Kahit sa hating gabi ang kapakanan ng kanyang mga anak ang kanyang pinag-aaralan at pinagtutuunan ng pansin. Ginagawa niya ang trabaho hindi ng isang kasambahay kundi ng isang ina. Nakatayo lang si Adrian, doon sa may pintuan pinapanood siya. Nakita niya ang isang maliit na kumot na nakasampay sa isang silyang malapit. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang bawat kilos ay maingat na maingat. Lumapit siya kay Liza.
Saglit siyang nag-atubili ang kanyang kamay, ay halos dumampi sa ilang hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip maingat niyang ipinatong ang kumot sa kanyang mga balikat, tinitiyak na hindi siya magigising. Pinatay niya ang desk lamp, nag-iiwan lamang ng sapat na liwanag mula sa pasilyo. Bago siya tuluyang umalis at isara ang pinto, muli siyang lumingon sa natutulog na anyo ni Liza. Ang pagsubok ay tapos na sa kanyang isipan, ngunit ang katanungan ay hindi na kung papalpak ba si Liza. Ang bagong tanong na bumabagabag sa kanyang kaluluwa ay mas malalim at mas komplikado. Sino ang babaeng ito na sa loob lamang ng ilang linggo ay nagawang buuing muli ang mga piraso ng kanyang nawasak na pamilya sa paraang hindi niya kailanman naisip na posible lumipas ang ika-7 araw? Walang sinabi si Adrian tungkol sa pagpapaalis kay Liza. Sa halip isang bagong uri ng normalidad ang dahan-dahang namuo sa tahanan. Ang musika sa terrace ay naging bahagi na ng hapon, ngunit may kasama itong pag-iingat. Si Adrian, bagamat hindi na hayagang nagbabantay, ay madalas na naroon. Nakaupo sa isang silya sa di kalayuan, nagbabasa ng dyaryo o sumasagot ng mga email, ngunit ang kanyang pandinig ay laging nakatutok sa bawat nota at bawat halakhak. Isang Martes ng hapon, habang abala ang kambal sa pag-eensayo ng isang bagong kanta, at si Liza ay matiyagang nagtuturo ng tamang pagkakalagay ng daliri sa gitara, isang matinis at mapilit na tunog ng doorbell ang bumasag sa kanilang munting paraiso. Hindi ito ang karaniwang tunog ng bisita. Ito ay tunog ng isang taong hindi sanay maghintay. Nagkatinginan sina Adrian at Liza. Si Adrian ang unang nakabawi ng composure. Tumayo siya. Ako na niya sa mahinang boses. Ngunit bago pa man siya makahakbang, muling tumunog ang doorbell, mas matagal at mas mapilit ngayon. Bumuntong hininga si Adrian at naglakad patungo sa pinto. Nang buksan niya ito, isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang edad na 60 ang tumambad sa kanila. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang leeg at mga daliri ay pinalamutian ng mga alahas na kumikinang kahit sa lilim ng portiko. Ang kanyang muka ay may bakas pa rin ng kagandahan, ngunit ito'y nababalutan ng isang permanenteng ekspresyon ng pagiging istrikto at kalungkutan. Si Doña Remedios, ang ina ng kanyang yumaong asawang si Catherine. Adrian, bati nito, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga alahas. Hindi siya ngumiti. Ang kanyang mga mata ay agad na lumibot sa kabuuan ng sala, tila sinusuri kung may alikabok o anumang bagay na wala sa lugar. Hindi ka man lang sumasagot sa mga tawag ko. Magandang hapon po, Mama, sagot ni Adrian pilit na pinapanatili ang paggalang sa kanyang boses. Pasensya na po, naging abala lang sa trabaho. Isinara niya ang pinto sa likuran nito. Ang mga mata ni Doña Remedios ay nahagip ang eksena sa terrace kung saan sandaling natigilan sina Liza at ang mga bata dahil sa pagdating ng bisita. Nakita niya ang gitara sa kandungan ni Liza, ang nangiti na hindi pa tuluyang nabubura sa mga labi ni Nico at Mia. Ang kanyang mukha ay biglang nag-iba. Ang pagiging istrikto ay napalitan ng hindi maitatagong pagkamuhi. Ano ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Naglakad siya patungo sa terrace, ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Isang pagdiriwang. Ganun na lamang ba kabilis makalimot ang mga tao sa bahay na ito? Tumayo si Liza, yumuko bilang paggalang at marahang inilagay ang gitara sa tabi. Hinila niya ang mga wheelchair ng mga bata palayo, sa gitna na tila sinusubukang protektahan sila mula sa paparating na unos. Mama, kumalma po kayo, sabi ni Adrian, sumusunod sa kanya. Nagpa-practice lang sila. Nagpa-practice na, ulit ni Doña Remedios. Tinitigan niya si Liza mula ulo hanggang paa na para bang ito ay isang nakakadiring insekto. Sino ka?
Tanong niya kay Liza. Hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang pangmamata. Si Liza po, ang bagong kasambahay. Sagot ni Liza, ang boses ay halos hindi marinig. Kasambahay, tanta? Sabi ni Doña Remedios, ang salita ay puno ng lason. Humarap siya kay Adrian. Isang kasambahay ang hinahayaan mong mag-ingay at guluhin ang mga apo ko. Adrian, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang mga batang ito ay kailangan ng propesyonal na pangangalaga ng katahimikan para sa kanilang paggaling, hindi isang sirkerang may dalang gitara. Mama, nakakatulong po ito sa kanila. Giit ni Adrian. Nakatutulong. Tumawa si Doña Remedios, isang tawang walang bahid ng saya. O baka naman nakakatulong ito sa'yo para makalimot. Ang bilis mo namang palitan ng alaala ng anak ko. Dati ang musikang naririnig sa bahay na ito ay ang kanyang magandang boses. Ngayon, ito. Itinuro niya si Liza ng may pagkasuklam. Isang hamak na utusan. Ang mga salita ay tumama ng husto. Nakita ni Adrian ang pamumula ng mukha ni Liza, ngunit nanatili itong nakayuko, tahimik na tinitiis ang bawat insulto. Para protektahan si Liza at ang mga bata, sinubukan ni Adrian na ibahin ang usapan. Maupo po muna kayo, Mama. Ipaghahanda ko kayo ng maiinom. Tumingin siya kay Liza. Liza, bigyan mo si Ma'am Remedios ng tsa. Ngunit hindi siya pinalusot ni Doña Remedios. Huwag na. Ang babaeng yan ang gusto kong maghanda. Tumingin siya kay Liza na may ngisi sa labi. Ihanda mo ako ng tsa. Earl Grey. 2 hiwa ng lemon, hindi masyadong manipis, hindi masyadong makapal. At ang tubig siguraduhin mong hindi kumukulo, baka masunog ang dahon. Gusto ko eksaktong 80 degrees Celsius. Ito ay isang pagsubok. Isang paraan para ipamukha kay Liza kung saan siya lulugar. Tumango lamang si Liza at walang imik na naglakad papunta sa kusina. Pagkaalis ni Liza, hinarap ni Doña Remedios ang mga apo. Ngunit ang lambing na inaasahan ng isang lola ay wala roon. Ang naroon ay pagkadismaya. At kayong dalawa. Sabi niya kina Nico at Mia, hindi ba kayo nahihiya? Ang inyong ina ay wala pang isang taong namamahinga sa kanyang libingan at kayo ay nagpapakasaya na. Ganyan ba ang turo ko sa inyong ina? Ang kawalan ng respeto. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Mia. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si Nico, na kanina pa nakakuyom ang mga kamao sa gilid ng kanyang wheelchair, ay tumingala sa kanyang lola. Hindi po kami nagpapakasaya, Lola. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng pagiging bata. Tinutulungan lang po kami ni Ate Liza na huwag malungkot. Sakto namang bumalik si Liza, dala ang isang eleganteng tasa ng tsa sa isang tray. Inilapag niya ito sa lamesa sa tabi ni Doña Remedios. Perpekto ang pagkakahanda. Tiningnan lamang ito ni Doña Remedios at pagkatapos ay winagayway ang kanyang kamay. Ay nagbago ang isip ko. Ayoko na pala ng tsaa. Bigyan mo na lang ako ng orange juice. Siguraduhin mong bagong piga. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Mama, tama na. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, muling nagsalita si Nico. Lola, tama na po. Wala pong ginagawang masama si Ate Liza. Natigilan si Doña Remedios. Tumingin siya sa kanyang apo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano ang sabi mo? Sabi ko po tama na. Ulit ni Nico, mas malakas ngayon. Lagi niyo na lang po siyang pinapagalitan. Mas mabuti pa po siyang mag-alaga kaysa sa mga nurse na dinala ninyo dito noon. Ang huling pangungusap ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Remedios. Ang mga nurse na yon ay personal niyang pinili. Ang pagtatanggol ni Nico kay Liza ay isang direktang paghamon sa kanyang awtoridad at paghuhusga. Namula ang mukha ni Doña Remedios sa galit. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi niya pinansin si Nico. Sa halip ang kanyang tingin ay bumalik kay Adrian, puno ng apoy. Nakikita mo na, Adrian, ito ang resulta ng pagpapabaya mo.
Ang mga bata ay nagiging bastos at walang modo. Pinagtatanggol ang isang katulong laban sa kanilang sariling lola. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nag-aapoy. Hindi ito ang paraan ng pagpapalaki sa mga apo ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Hindi sa ilalim ng impluwensya ng isang babaeng walang pinag-aralan. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon kay Adrian sa huling pagkakataon. Kung hindi mo sila kayang alagaan ng maayos. Sabi niya, binibigkas ang bawat salita. Nang may diin, sisiguraduhin kong mapupunta sila sa taong may kakayahan. Tandaan mo yan. At sa huling banta na yon umalis siya, iniiwan ang isang pinto na bumagsak at isang katahimikang mas masahol pa sa sigawan. Naiwan si Adrian sa gitna ng sala, nakatayo ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tumingin siya sa terrace kung saan si Liza ay abala sa pag-alok kay Mia na ngayon ay humahagulgol na. Si Nico naman ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong, naghihintay. Sa sandaling iyon naunawaan ni Adrian na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa musika. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay na tama si Liza. Ang bagong digmaang ito ay mas malaki. Ito ay para sa kanyang mga anak. At napagtanto niya na may kasamang biglaang kalinawan na sa digmaang ito, si Liza ay hindi na lamang isang kasambahay. Siya na ngayon ang kanyang hindi inaasahang kakampi. Kinabukasan matapos ang pagbisita ni Doña Remedios, ang hangin sa mansyon ay tila hindi pa rin humuhupa. Tapos na ang isang linggong palugit at bawat sandali ay tila isang paghihintay sa hatol para kay Liza. Naglilinis siya sa terrace, ang bawat pagpunas at pag-aayos ay mas mabagal, mas maingat, na para bang anumang oras ay darating ang utos para siya'y mag-empake na. Bandang hapon lumabas si Adrian sa terrace. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ang mga instrumentong nakatabi. Sa isang sulok ang gitara, ang tambourine, ang drumsticks, na tila mga ebidensya sa isang krimen na hindi pa nalulutas. Sakto namang dumating sina Nico at Mia, itinutulak ang kanilang mga wheelchair, papalapit ang kanilang mga muka, ay nababalot ng pangamba. Inaasahan ni Liza ang mga salitang magtatapos sa lahat. Liza, kuhanin mo na ang mga gamit mo, o kaya'y tapos na ang pagsubok. Ngunit hindi iyon ang sinabi ni Adrian. Tumingin siya sa kanyang mga anak, pagkatapos ay kay Liza, at sa wakas ay sa mga instrumento. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na halos pabulong, ngunit malinaw sa katahimikan, sinabi niya, tugtugan ninyo ako. Natigilan ang tatlo. Nagkatinginan sina Nico at Mia, pagkatapos ay tumingin sila kay Liza na parabang humihingi ng kumpirmasyon. Isang halos hindi mahahalata, ngunit makahulugang tango lamang ang isinagot ni Liza. Ito na iyon, ang kanilang huling pagtatanghal. Dahan-dahang kinuha ni Liza ang gitara. Inabot niya ang drumsticks kay Nico at ang tambourine kay Mia. Walang nagsasalita. Tanging ang mga tunog ng kanilang paghahanda ang maririnig. Anong kanta? Tanong ni Nico, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Mia sa kanyang ama at sa isang iglap ng katapangan, sinabi niya, yung paborito ni Mama. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha ni Adrian, ngunit hindi siya tumutol. Tumango lamang siya. Nagsimulang tumugtog si Liza ng isang malumanay at pamilyar na intro. Maalaala mo kaya? Ang himig ay tila isang multo mula sa nakaraan, pumupuno sa bawat sulok ng terrace, nagpapaalala sa lahat ng masasayang araw bago ang trahedya. Pumasok ang ritmo ni Nico, mahina noong una. Pagkatapos ay unti-unting lumakas habang nakukuha niya ang kanyang kumpiyansa. Sinabayan ito ng marahang pagkalansing ng tambourine ni Mia. Nang magsimulang kumanta si Mia, ang kanyang boses ay tila sinulid na ginto manipis, ngunit matibay hinahabi ang bawat salita ng kanta ng may dalisay na damdamin. Maalaala mo kaya / ang sumpa mo sa'kin / na ang pag-ibig mo ay / sadyang di magmamaliw.
Nakatayo lamang si Adrian, hindi gumagalaw. Ang kanyang maskara ng pagiging matigas ay dahan-dahang nabibitak. Sa bawat nota, sa bawat salita, nakikita niya ang imahe ni Catherine. Nakikita niya itong nakaupo sa mismong lugar na yon, kinakantahan ng kambal, habang sila'y maliliit pa ang kanyang tawa ay sumasabay sa hangin. Nakita niya ang sarili sa determinasyon sa mukha ni Nico. Nakita niya ang kaluluwa ni Catherine sa paraan ng pagpikit ni Mia habang kumakanta. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Liza, ang babaeng estranghero na naging tulay, pabalik sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Nang matapos ang kanta, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. At sa katahimikang yon, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Adrian. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Hindi siya humikbi. Tahimik lamang siyang umiiyak, hindi na sinusubukang itago ang luhang matagal na niyang kinimkim. Ang mama ninyo. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay basag. Mahal na mahal niya ang kantang yan. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon na binanggit niya si Catherine sa harap ng mga bata nang walang pait o galit. Sa gabing iyon, matapos niyang personal na ihatid ang mga bata sa kani-kanilang silid, ipinatawag niya si Liza sa kanyang study. Umupo si Liza sa silyang nasa harap ng malaking lamesa ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Ang silid ay puno ng mga libro at mga tropeyo ng tagumpay sa negosyo, mga simbolo ng isang mundong malayong malayo sa kanya. Liza, panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Gusto kong malaman, saan ka natutong tumugtog ng ganoon? Nagatubili si Liza. Ang tatay ko po, sir. Isa po siyang musikero sa probinsya namin. Siya po ang nagturo sa akin nung bata pa ako. At ang pag-aalaga mo sa mga bata, pagpapatuloy ni Adrian. Ang pasensya mo, hindi iyan natututunan sa eskwela. Yumuko si Liza. Naranasan ko na rin po kasi ang mawalan, sir. Sabi niya sa mahinang boses. Nag-angat siya ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang lalim ng lungkot sa mga mata nito. Yung nobyo ko po, 3 taon na po ang nakalipas. Naaksidente rin po sa motor. Namatay po siya noon din. Natigilan si Adrian. Isang bigla ang pag-unawa ang tumama sa kanya. Ang kanilang mga sakit, bagamat magkaiba ang anyo, ay nagmula sa iisang ugat. Pareho silang biktima ng isang biglaang pagkawala. Ang musika na lang po ang naging kasama ko. Pagpapatuloy ni Liza. Iyon po ang nagligtas sa akin sa tuluyang pagkalunod sa lungkot. Kaya po noong nakita ko sina Nico at Mia, naisip ko po baka makatulong din sa kanila. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan ng amo at empleyado ay gumuho. Ang nakikita ni Adrian ay hindi na isang kasambahay, kundi isang kapwa-taong nakakaintindi sa kanyang pighati. Tumayo si Adrian at lumapit sa bintana, nakatalikod kay Liza. Ang mga klase sa musika, sabi niya, itutuloy ninyo, opisyal na. Naramdaman ni Liza ang pagluwag ng kanyang dibdib. Salamat po, sir. At may isa pa, sabi ni Adrian, humaharap muli sa kanya. Simula bukas, hindi na sapat ang sahod mo bilang kasambahay. Doblehin natin. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Naku sir, hindi na po kailangan, sobra-sobra na po. Hindi pa ako tapos, putol ni Adrian. At hindi ka na basta kasambahay. Ang titulo mo na ngayon ay Child Development and Wellness Coordinator. Dahil iyan ang ginagawa mo, ang trabaho mo ay siguraduhin ang pag-unlad at kapakanan ng mga anak ko. Ang paglilinis ng bahay, kukuha ako ng ibang gagawa niyan. Napuno ng luha ang mga mata ni Liza. Ang pagkilala sa kanyang halaga ay mas matimbang kaysa sa anumang salapi. Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Maraming salamat po. Ngunit sa gitna ng kanyang pasasalamat, umiling siya. Pero sir, yung dagdag sahod po, huwag na po sana. Kumunot ang noo ni Adrian, litong-lito. Bakit kulang pa ba? Umiling muli si Liza.
At sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng mga luha. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng isang katapatang hindi kayang bilhin ng pera. "Hindi ko po ito ginagawa para sa pera, sir," sabi niya. Ang makita ko pong ngumingiti at tumatawa ulit sina Nico at Mia, ang makatulong na mabuo ulit ang pamilya ninyo. Iyon na po ang kabayaran sa akin. Huminga siya ng malalim bago idinugtong ang mga salitang tuluyang nagpatahimik kay Adrian. "Ginagawa ko po ito dahil sa pagmamahal." Naiwang nakatayo si Adrian walang masabi. Ang isang taong sanay na lahat ng bagay ay may katumbas na presyo ay napaharap sa isang bagay na hindi niya kayang sukatin isang dalisay at walang hinihintay na kapalit na pagmamahal. At sa katahimikan ng kanyang marangyang study, napagtanto niya na ang pinakamahalagang yaman na dumating sa kanyang tahanan ay hindi niya binili, kundi kusang ipinagkaloob. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang marupok na kapayapaan sa mansyon. Ang mga aralin sa musika ay naging isang itinatanging ritual, isang sagradong oras kung saan ang mga bakas ng lungkot ay pansamantalang naglalaho. Maging si Adrian ay nagsimula ng makibahagi. Sa unay bilang isang tahimik na manonood lamang, ngunit di nagtagal siya na mismo ang humawak sa lumang gitara, sinusubukang matutunan ang mga pangunahing chords sa ilalim ng matiyagang pagtuturo ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay matitigas at nangangapa, at ang mga tunog na kanyang nililikha ay madalas na sintonado na nagiging dahilan ng mga hagikgik at tawanan mula sa kambal. Para sa kanila, ang makitang muli ang kanilang amang sumusubok at nagkakamali ay isang biyayang higit pa sa perpektong musika. Isang Miyerkules ng hapon, sa gitna ng isang partikular na masayang sesyon, kung saan pilit na tinutugtog ni Adrian ang Twinkle Twinkle Little Star. Muling tumunog ang doorbell. Ang tunog ay pamilyar na mapilit walang pasensya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang mas malakas at mas formal na katok. Naglaho ang mga ngiti. Nagkatinginan sina Adrian at Liza. Ang parehong pangamba ay mababasa sa kanilang mga mata. "Ako na." Sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso. Maingat niyang ibinaba ang gitara at tumayo. Pagbukas niya ng pinto, hindi lamang si Doña Remedios ang naroon. Sa tabi nito ay isang lalaking mas matangkad na kasuot ng isang mamahaling dark gray suit. May dalang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, profesional at malamig. "Adrian," sabi ni Doña Remedios diretsong pumasok sa loob nang hindi naghihintay na papasukin. "Ito si Attorney Santos. Mayroon kaming importanteng pag-uusapan." Sumunod ang abogado, tumango lamang kay Adrian bilang pagbati bago inilibot ang tingin sa buong kabahayan na para bang naghahanap ng mga ebidensya. Naramdaman ni Adrian ang panlalamig ng kanyang sikmura. "Tungkol saan ito, Mama?" tanong niya, kahit na alam na niya sa kanyang puso ang sagot. "Tungkol sa kapakanan ng mga apo ko," sagot ni Doña Remedios. Huminto sa gitna ng sala at humarap sa kanya. "Nandito kami para formal na ipaalam sa iyo ang aking intensyon na ihain ang kaso para sa kanilang kustodya." Ang mga salita ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan. Mula sa terrace narinig ni Liza ang lahat. Agad niyang hinawakan ang mga kamay ni Nico at Mia na parehong namutla sa narinig. "Wala kang karapatan," mariing sabi ni Adrian. Ang kanyang mga kamao ay nagsimulang magkuyom. "Sa mata ng batas, mayroon akong lahat ng karapatan." Sabat ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay kalmado at kinalkula. Si Doña Remedios bilang kanilang lola ay may lehitimong interes sa kanilang kapakanan, lalo na kung may mga ebidensya ng kapabayaan o isang hindi angkop na kapaligiran sa kasalukuyan nilang tinitirhan. Kapabayaan. Tumawa si Adrian ng may pait.
Ibinibigay ko sa kanila ang lahat. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahuhusay na therapist. Ngunit hindi mo maibigay ang pinakamahalaga, Adrian, isang matatag at moral na tahanan. Ganti ni Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ilang buwan kang nagpakalunod sa trabaho, iniiwan sila sa mga yaya. At ngayon, ipinagkakatiwala mo sila sa isang babaeng yan. Itinuro niya si Liza na nanatiling nakatayo sa may terrace na para bang isang estatwang nagyelo. Huwag mo siyang idamay dito. Babala ni Adrian, ang kanyang boses ay bumaba, naging mapanganib. Paano ko siya hindi idadamay? Siya ang sentro ng problema. Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang kontrol ay nawawala na. Mula nang dumating siya, ang mga bata ay nagiging suwail. Ang bahay ay nagiging magulo. Ang alaala ng anak ko ay binabastos. Ang alaala ni Catherine ay mas binabastos ng pagpilit mong gawing isang malamig na musoleo ang tahanan niya. Sigaw pabalik ni Adrian. Gusto ni Catherine na maging masaya ang mga anak niya. Gusto niyang marinig ang kanilang mga tawa. Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Mia ay nagsimula nang humikbi. Nakita ni Liza na kailangan na niyang ilayo ang mga bata. Halika na, Nico, Mia. Bulong niya. Punta muna tayo sa kusina. May inihanda akong cookies. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanilang mga wheelchair. Ngunit nang papalabas na sila ng terrace, hinarang sila ni Doña Remedios. Ang kanyang katawan ay tila isang pader, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. At saan mo sila dadalhin, Aber? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Liza. Magmemeryenda lang po, sagot ni Liza nanginginig. Akala mo ba? Maloloko mo ako? Humakbang papalapit si Doña Remedios. Nakikita ko ang ginagawa mo. Dahan-dahan inaahas mo ang loob ng mga apo ko. Dahan-dahan nilalason mo ang isip ng manugang ko. Alam na alam ko ang uri ninyo, mga manggagamit na nagpapanggap na maamo. Mga ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Bawat salita ay tila isang latigo. Sinubukan ni Liza na umatras, ngunit nasukol siya sa pagitan ng mga wheelchair ng mga bata. Hindi po totoo yan. Halos hindi na niya mahanap ang kanyang boses. Huwag ka nang magpanggap. Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang mula kay Liza. Isa kang desperadang babae na nakakita ng pagkakataon sa isang mayamang byudo, isa kang mga agaw. At pagkatapos sa isang tinig na puno ng pinakamatinding kamandag, bumulong siya ng mga salitang puno ng pang-aalipusta. Hayop kang mga agaw. Bago pa man makapag-react si Liza, itinaas ni Doña Remedios ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan na biglang namayan. Napalingon ang ulo ni Liza sa lakas ng pagtama. Isang matinding kirot na sinusundan ng nakakapasong init ang gumapang sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Isang matinis na paghinga ang narinig mula kay Mia. Si Nico ay sumigaw ng Ate Liza at sinubukang itulak ang kanyang wheelchair, pasulong ngunit wala siyang lakas. Ang lahat ay tila nag-slow motion. Ang nagulat na mukha ni Attorney Santos, ang nanginginig na galit sa mukha ni Doña Remedios, at si Liza nakatayo roon, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang mundo ay umiikot sa kanyang paligid. Noon, pumasok si Adrian sa eksena. Nakuha ng abogado ang kanyang atensyon sa isang sandali, ngunit lumingon siya pabalik nang marinig ang huling sigaw ni Doña Remedios. Nakita niya ang lahat, ang pagtaas ng kamay, ang marahas na pagtama ang resulta. Ang init ng galit sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang kanyang mga mata ay naging parang 2 piraso ng yelo. Kalmado siyang naglakad papalapit, dumaan sa tabi ng kanyang biyenan na para bang ito'y hindi nag-i-exist. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Liza, tinitingnan
ang pulang marka sa pisngi nito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Attorney Santos. Abogado, sabi niya ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Tapos na ang pag-uusap na ito. Pagkatapos ang kanyang malamig na tingin ay bumaling kay Doña Remedios. Walang sigaw, walang pagmumura, tanging isang nakakamatay na katahimikan bago siya nagsalita. Mama, sabi niya ang paggamit ng pamilyar na tawag ay nagbigay ng mas matinding bigat sa kanyang mga salita. Lumabas ka sa pamamahay ko. Nagulat si Doña Remedios. Ano? Sinabi ko. Putol ni Adrian ang kanyang boses ay hindi tumaas. Ngunit nagkaroon ng diin na tila bakal lumabas ka. Ngayon din. Ang utos ay nakabitin sa hangin pinal. Hindi mapasusubalian. Ang digmaan ay opisyal ng idineklara at ang unang bala ay kararating pa lamang tumama. Nang bumagsak ang pinto sa likuran ni Doña Remedios at ng kanyang abogado, isang mabigat at nakakailang na katahimikan ang pumalit sa sigawan. Ang marka ng 5 daliri sa pisngi ni Liza ay tila isang pulang bandila sa gitna ng namumutlang kalmaduhan ng kanyang mukha. Nananatili siyang hindi gumagalaw ang kanyang mga mata, ay nakatitig sa sahig na para bang sa pagyuko ay maitatago niya ang kahihiyang nararamdaman. Si Adrian ang unang kumilos. Marahan niyang inakay si Liza papunta sa isang silya sa sala. Umupo ka muna. Sabi niya ang kanyang boses ay malumanay, isang malaking kaibahan sa bakal na utos na ipinukol niya sa kanyang biyenan kanina. Samantala, lumapit sina Nico at Mia, ang kanilang mga wheelchair ay gumagawa ng mahinang ugong sa sahig. Hinawakan ni Mia ang kamay ni Liza. Okay ka lang po, Ate Liza? Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Nico naman ay tahimik lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pulang marka. Sa pisngi ni Liza ang kanyang maliit na panga ay nanatiling matigas sa galit. Hindi sumagot si Liza. Tumango lamang siya takot na kung bubuksan niya ang kanyang bibig, isang hikbi ang makakawala. Babalik ako, sabi ni Adrian. Naglakad siya papuntang kusina. Pagbalik niya may dala siyang isang malinis na bimpo na ibinabad sa malamig na tubig at isang maliit na first aid kit. Lumuhod siya sa harap ni Liza, isang kilos na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Ang amo ng tahanan, ang makapangyarihang negosyante, ay nakaluhod sa harap ng kanyang kasambahay. Hayaan mo akong tingnan, sabi niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang baba ni Liza, iniangat ang mukha nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit na puno ng mga emosyong hindi masabi. Nakita ni Liza sa kanyang mga mata ang pagsisisi, ang galit para sa kanya, at isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagpainit sa kanyang pisngi nang higit pa sa sakit ng sampal. Maingat niyang idinampi ang malamig na bimpo sa namamagang balat. Napapikit si Liza sa pagdampi nito, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-awit ng mga ibon sa labas, isang malupit na paalala ng normalidad sa gitna ng kanilang kaguluhan. Masakit ba niya, tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Umiling si Liza. Isang kasinungalingan, ngunit sa sandaling iyon ang pisikal na sakit ay wala ng halaga kumpara sa sakit ng kahihiyan. Ang pangyayaring iyon ang nagpabago sa lahat. Ang mga hindi nakikitang guhit na naghihiwalay sa kanila, ang guhit sa pagitan ng amo at empleyado, sa pagitan ng mayaman at mahirap, sa pagitan ng 2 taong nagluluksa, ay nagsimulang maglaho. Ang sampal ay isang marahas na gawa, ngunit ito rin ang naging tulay. Ipinakita nito kay Adrian kung gaano kalaki ang handang isakripisyo at tiisin ni Liza para sa kanyang mga anak. At ipinakita nito kay Liza na si Adrian ay handang labanan kahit ang sariling pamilya para protektahan siya. Sa mga sumunod na araw, isang bagong dinamika ang nabuo. Naging mas hayagan ang pagiging protektibo ni Adrian kay Liza.
Tinitiyak niyang hindi na ito napapagod sa mga gawaing bahay, palaging tinatanong kung kumain na ba ito o kung kailangan niya ng tulong. Sa gabi matapos matulog ang kambal, madalas silang nag-uusap sa sala. Hindi na tungkol sa schedule ng mga bata o sa mga utos. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga nakaraan, sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni Adrian ang tungkol sa maliit na bahay ng pamilya ni Liza sa probinsya ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng isang maliit na music school para sa mga batang walang kakayahang magbayad. Ikinuwento naman ni Adrian ang tungkol sa kung paano niya nakilala si Catherine, ang kanilang mga pangarap na maglakbay sa buong mundo kapag malaki na ang mga bata. Mga pangarap na ngayon ay abo na. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging isang tahimik na pagpapagaling, isang pagbabahagi ng bigat na matagal na nilang pinapasan ng mag-isa. Isang hapon habang nag-aaral si Adrian ng gitara, kasama ang mga bata muli, siyang nagkamali sa isang chord. "Hindi po ganyan, sir," sabi ni Liza lumalapit. "Kailangan pong mas bilugan ang daliri ninyo." "Adrian." Pagtatama niya, "Adrian na lang." Ngumiti si Liza. "Okay?" "Adrian." Ganito? Inabot niya ang kamay ni Adrian at inayos ang posisyon ng mga daliri nito sa fretboard. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang biglaang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagdampi. Ito ay isang pagkilala. Napatingin si Adrian mula sa kanyang kamay patungo sa mga mata ni Liza. Si Liza naman ay agad na binawi ang kanyang kamay na tila napaso. "Papasensya na," sabi niya namumula. Ngunit ang koneksyon ay nagawa na. Ang kuryenteng iyon ay nanatili sa hangin, hindi sinasabi, ngunit pareho nilang nararamdaman. Ang tahimik na pagbabagong ito ay nabasag isang gabi nang tumawag ang business partner ni Adrian, si Paul. "Pare, anong nangyayari sa'yo?" Bungad ni Paul ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Kumakalat na ang balita dito sa business circle. Pinag-uusapan ka." "Anong balita?" tanong ni Adrian, kumukunot ang noo. "Na pinalayas mo raw si Doña Remedios sa pamamahay mo. At ang dahilan ay yung bagong kasambahay mo raw," sabi ni Paul. "Adrian, ginagamit ito ni Doña. Sinasabi niyang nawawala ka na sa sarili mo mula nang mamatay si Catherine, na madali kang mamanipulahin. Nag-aalala ang ilang mga investor. Alam mo naman kung gaano kalakas ang impluwensya ng pamilya nila." Natahimik si Adrian. Ang digmaan ay lumalabas na pala sa mga pader ng kanyang tahanan. Umaabot na ito sa mundong pinaghirapan niyang buuin. "Pare, hindi ako nakikialam sa personal na buhay mo. Alam mo yan." Pagpapatuloy ni Paul. "Pero mag-ingat ka. Sa mundo natin ang perception ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. At sa ngayon, ang perception ay hindi maganda para sa'yo." Pagkatapos ng tawag na paupo si Adrian, sa dilim ng kanyang study ang telepono ay nanatiling nasa kanyang kamay. Naintindihan niya na ngayon. Hindi na ito simpleng laban para sa kustodiya. Ito ay isang buong lakas na atake sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, ay si Liza ang babaeng nagdala ng musika pabalik sa kanyang buhay, ngunit siya rin palang magiging dahilan ng pinakamalaking unos na kakaharapin niya. Ang babala ni Paul ay umalingaw-ngaw sa isip ni Adrian sa loob ng maraming araw. Nauunawaan niya ang laro ng lipunan at negosyo, ang laro ng mga bulungan ng mga reputasyon na kayang buuin o wasakin sa isang salita lamang. At sa larong iyon, si Doña Remedios ay isang grandmaster, ngunit sa halip na umatras isang matigas na determinasyon ang nabuo sa loob ni Adrian. Pagod na siyang magtago, pagod na siyang mag-react. Panahon na para siya naman ang gumawa ng hakbang. Isang gabi habang tahimik silang nagkakape ni Liza sa sala, matapos matulog ang kambal, inilatag niya ang kanyang plano. "Magdaraos ako ng isang hapunan." Anya ang kanyang boses ay kalmado
ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Isang malaking party. Iimbitahan ko ang lahat mga business partner, mga investor, mga kaibigan. At si Mama. Napatingin si Liza sa kanya, ang tasa ng kape ay nanigas sa ere. Adrian, para saan? Hindi ba't lalo lang itong magpapalala ng situation? Hindi kung tayo ang kokontrol sa situation. Sagot ni Adrian. Gusto kong makita nila, sina Nico at Mia. Gusto kong makita nila kung gaano nakalaki ang ipinagbago nila. Gusto kong marinig nila ang musika sa bahay na ito. At higit sa lahat, huminto siya at tinitigan si Liza ng diretso sa mga mata. Gusto kong makita kanila. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Liza. Ako? Oo, ikaw, pagpapatuloy ni Adrian. Pero hindi bilang isang taong nagtatrabaho sa kusina. Gusto kong dumalo ka bilang kasama ko, bilang partner ko, sa tabi ko buong gabi. Napatayo si Liza, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng takot. Hindi maaari, Adrian, ano na lang ang iisipin nila. Alam ng lahat na ako ang kasambahay mo. Gagamitin lang nila yon laban sa'yo, laban sa atin. Hayaan mo silang mag-isip ng gusto nilang isipin. Giit ni Adrian, tumatayo rin para harapin siya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Liza, ito ang tanging paraan para matigil ang mga bulungan. Ang harapin sila, ang ipakita sa kanila na wala tayong itinatago, na wala tayong dapat ikahiya. Pakiusap, gawin mo ito para sa akin, para sa atin. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging abala sa paghahanda. Ngunit para kay Liza, bawat pagdating ng mga caterer at event planner ay tila isang pagbilang pababa sa kanyang hatol. Sa mismong araw ng party, isang malaking kahon mula sa isang mamahaling butik ang dumating para sa kanya. Pagbukas niya nito, isang napakagandang bestida ang tumambad sa kanya. Gawa ito sa sapphire blue na seda, simple ang hiwa ngunit halatang mamahalin. Hindi ito magarbo, ngunit puno ng dignidad at ganda. Isang note mula kay Adrian ang nakasulat para sa reyna ng tahanang ito. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ni Liza ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakatitig pabalik. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang kanyang mukha ay may bahagyang makeup na nagbigay diin sa kanyang mga mata. Ang asul na bestida ay perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ngunit hindi ang panlabas na anyo ang nakapagpabago sa kanya, kundi ang determinasyon na nakikita niya sa kanyang mga mata. Isang determinasyong hiram niya mula kay Adrian. Nang bumaba siya sa hagdanan, naghihintay si Adrian sa ibaba. Napahinto ito sa pakikipag-usap sa head waiter. Sandali siyang natigilan, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Napakaganda mo. Bulong niya nang makalapit si Liza, inaalok ang kanyang braso. Ang mga bisita ay nagsimulang dumating. Mga makapangyarihang lalaki at mga eleganteng babae na may mga ngiting hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang bawat pagbati ay may kasamang isang mabilis, ngunit mapanuring tingin kay Liza. Ang mga bulungan ay halos naririnig umiikot sa marangyang sala na parang lason. Siya ba yun? Ang kapal naman ng mukha. Kawawang Adrian, tila tuluyan nang nawala sa sarili. Nanatiling nakakapit si Liza sa braso ni Adrian, ang tanging matibay na bagay sa isang dagat ng mapanghusgang mga mata. At si Adrian, tila hindi naririnig ang mga bulungan, ipinapakilala si Liza sa lahat ng may pagmamalaki. This is Liza, ang aking partner at ang liwanag ng aking tahanan. Ang pinakakinatatakutang sandali ay dumating nang pumasok si Doña Remedios. Nakasuot ito ng itim na para bang dumadalo sa isang brawl. Nang makita niya si Liza sa tabi ni Adrian, suot ang eleganteng bestida, isang malamig na apoy ang nagningas sa kanyang mga mata. Nagkunwari siyang hindi napansin si Liza. Lumapit siya kay Adrian. Adrian, ano ang kahibangang ito? Isang selebrasyon po, Mama. Isang selebrasyon ng buhay.
Sagot ni Adrian, hindi binibitawan ang kamay ni Liza. Ngunit hindi na napigilan ni Doña Remedios ang sarili. Sa harap ng ilang mga bisitang nakikinig, humarap siya kay Liza. Ang ganda naman ng suot mo. Sabi niya, ang bawat salita ay tumutulo sa sarkasmo. Malaki siguro ang ibinayad sa'yo para magpanggap bilang isang dama ngayong gabi. Magkano? Sapat na ba para makalimutan mo kung saan ka talaga nanggaling? Ang mga nakarinig ay natahimik. Ito na ang komprontasyon na hinihintay ng lahat. Bago pa man makasagot si Liza, humakbang si Adrian. Sa pagitan nila, bahagyang itinago si Liza sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang boses ay may lamig na nagpayelo sa lahat. Mama! Panimula niya sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Si Liza ay hindi nagpapanggap. At kung meron mang nakakalimot dito, kung ano ang tunay na halaga ng isang tao, hindi siya yon. Humarap siya sa kanyang mga bisita. Sa mga nagtataka, pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa biglang katahimikan. Hayaan ninyong linawin ko. Ang babaeng ito, hinawakan niya ang kamay ni Liza at hinila ito sa kanyang tabi, ay hindi ang aking kasambahay. Isang saglit siyang tumigil tinitingnan ang bawat nagulat na mukha. Siya ang babaeng nagligtas sa aking mga anak mula sa kadiliman. Siya ang nagdala ng musika at tawa pabalik sa isang tahanang namamatay na. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging isang ama muli. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Liza na ngayon ay tahimik ng lumuluha. At siya ang babaeng mahal ko. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Si Doña Remedios ay natigilan, ang kanyang mukha ay namutla sa pagkabigla at galit. Ngunit hindi pa tapos si Adrian. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas. Ang malaking pinto papunta sa terrace ay bumukas at mula roon lumabas sina Nico at Mia sa kanilang mga wheelchair. Si Nico ay may hawak na maliit na accordion at si Mia ay may gitara sa kanyang kandungan. Pumuwesto sila sa gitna ng sala. Bago pa man makabawi ang sino man sa deklarasyon ni Adrian, isang malinaw at madamdaming himig ang pumuno sa hangin. Tinutugtog nila ang anak ni Freddie Aguilar. Ang musika ay dalisay puno ng emosyon. Nang magsimulang kumanta si Mia, ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Kinakanta ang bawat salita ng may bigat at katotohanan. Ang mga bulungan ay namatay. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pagkamangha at dinagtagal ng mga luhang hindi napigilan. Nakita ng mga bisita, hindi ang dalawang batang may kapansanan, kundi ang dalawang batang puno ng talento, pag-asa at pagmamahal. Nakita nila ang bunga ng pag-aalaga ni Liza. Nakita nila ang katotohanan sa mga salita ni Adrian. Nang matapos ang kanta, isang segundo nang nakabibinging katahimikan ang namayani bago bumuhos ang isang malakas at taos-pusong palakpakan. Si Doña Remedios ay nanatiling nakatayo, natigilan na nigas sa kanyang pagkatalo. Wala siyang masabi. Paano niya lalabanan ang isang bagay na kasing dalisay ng musikang yon? Paano niya lalabanan ang pag-ibig na nagbigay buhay dito? Walang imik, siyang tumalikod at naglakad palabas nilamon ng dilim ng gabi. Ang party ay nagpatuloy, ngunit ang tensyon ay napalitan na ng isang mainit na paggalang. Marami ang lumapit kay Adrian at Liza, hindi na para makipagtsismisan, kundi para batiin sila. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakatayo sila sa terrace at pinapanood ang huling bisitang umalis, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Liza. Tapos na, bulong ni Liza na parabang hindi pa rin makapaniwala. Hindi, sagot ni Adrian, pinipisil ang kanyang kamay. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila mas maliwanag, mas mainit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang taon, ang mansyon ay hindi na binalot ng anino ng nakaraan. Sa terrace, habang nagkakape sina Adrian at Liza, ang katahimikan ay hindi na mabigat kundi payapa. Pinapanood nila sina Nico at Mia na masayang nag-uusap
Habang kumakain ng almusal, ang kanilang mga tawa ay malayang umaalingaw-ngaw, hindi na itinatago. Ang tagumpay ng nakaraang gabi ay tila isang bagong simula. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Bago pa man matapos ni Adrian ang kanyang kape, isang pamilyar na kotse ang mabilis na pumasok sa kanilang driveway. Si Paul, at sa itsura pa lamang ng kanyang pagbaba, ang gusot sa kanyang noo, ang mabilis na mga hakbang, alam na ni Adrian na hindi ito isang magandang pagbisita. Pare, bungad ni Paul dumiretso sa terrace. Tumango siya kay Liza bilang pagbati, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Adrian. Kailangan nating mag-usap. Agad. Pumasok sila sa study ni Adrian. Si Liza na may masamang kutob ay nanatili sa labas ng pinto, sapat na malapit para marinig ang usapan. Tinawagan ako kaninang umaga ng mga Montelibano at mga Escudero. Sabi ni Paul, walang paligoy-ligoy. Dalawa sa pinakamalaki nating investor, nagbabanta silang i-pull out ang lahat ng kanilang investment sa kumpanya. Napatayo ng tuwid si Adrian, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Dahil sa nangyari kagabi. Hindi ito isang tanong kundi isang kumpirmasyon. Hindi lang yon, sabi ni Paul. Ginalaw na ni Doña Remedios ang kanyang mga baso. Kumalat na ang kwento na ikaw ay emotionally unstable at under the influence of an opportunistic employee. Adrian, ang mga ito ay matatalik niyang kaibigan. Para sa kanila, ang salita niya ay ebanghelyo. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Adrian. Mga duwag? Hindi sila duwag, Adrian. Mga negosyante sila. Pagtatama ni Paul, pinoprotektahan nila ang kanilang pera. At sa ngayon, para sa kanila, ikaw ang panganib. Sa labas narinig ni Liza ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang kanyang pinakamatinding takot ay nagkakatotoo. Siya ang dahilan. Siya ang panganib. Siya ang salot na sumisira sa buhay ng lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid, ang kanyang puso ay kasing bigat ng tingga. Nang matapos ang usapan nila ni Paul, hinanap ni Adrian si Liza. Natagpuan niya ito sa kwarto nito, nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kawalan. Liza, tawag niya. Nag-angat ito ng tingin, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Narinig ko, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Adrian, pasensya na. Pasensya na kung nadamay ka pa sa gulo. Lumapit si Adrian at umupo sa tabi niya. Wala kang kasalanan. Hindi. Umiling siya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ako ang problema, mula pa sa simula. Siguro mas mabuti kung umalis na lang ako para matapos na ang gulo, para matahimik na sila. Ang mga salitang yon ay tila isang sampal para kay Adrian. Hinawakan niya ang mga balikat nito, pinaharap sa kanya. Ang kanyang pagkakahawak ay mariin puno ng desperasyon. Huwag na huwag mo nang sasabihin yan uli. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Ang pag-alis mo ang siyang tuluyang wawasak sa akin. Sa amin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ikaw ang problema, Liza. Ang problema ay ang makitid nilang pag-iisip. Ang problema ay ang mundo nilang puno ng paghuhusga. Hindi ikaw. Huminga siya ng malalim, ang kanyang hinlalaki ay marahang pinupunasan ang mga luha sa pisngi nito. Ikaw ang solusyon, Liza. Ikaw ang sagot sa isang dasal na sobrang wasak ko na para man lang ibulong. Pinagaling mo ang mga anak ko. Pinagaling mo ako. Ang isiping aalis ka, iyon ang tunay na gulo. Ang katapatan sa kanyang mga mata, ang panginginig sa kanyang boses, lahat ay nagsasabi kay Liza na totoo ang bawat salita. Pero ang kumpanya mo, bulong niya.
mababawi ang pera. Sabi ni Adrian, maaayos ang negosyo. Pero ang tahanang ito, ang pamilyang ito, na muli mong binuo, hindi. Hindi ko hahayaang mawala yon. Hindi ko hahayaang mawala ka. At sa mga salitang iyon, ang lahat ng pagpipigil, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa mukha nito. Sa una ito ay isang marahan at nag-aalangang pagdampi ng kanilang mga labi, isang tanong. Nang hindi ito umiwas at sa halip ay marahang tumugon ng halik ay lumalim. Naging isang nagniningas na pag-amin ito ng lahat ng kanilang tinatagong damdamin. Ang kanyang mga kamay ay umakyat mula sa mga balikat nito patungo sa kanyang batok, habang ang mga kamay naman ni Liza ay humawak ng mahigpit sa kanyang mga braso na para bang siya ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagkalunod. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat, ng pangako ng pag-aangkin, isang deklarasyon ng kanilang pagkakaisa laban sa mundong gustong maghiwalay sa kanila. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pareho silang hinihingal ang kanilang mga noo ay magkadikit. Hindi kita iiwan. Bulong ni Liza ang kanyang mga pag-aalinlangan ay nalusaw sa init ng sandaling iyon. At hinding-hindi kita bibitawan, sagot ni Adrian. Kinabukasan isang bagong Adrian ang pumasok sa corporate headquarters ng kanyang kumpanya. Ang kanyang dating anyo na pagod at malungkot ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Sa malamig at walang kaluluwang boardroom, hinarap niya ang kanyang board of directors. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagdududa. Kalmado siyang tumayo sa harap nila. Walang paligoy-ligoy, inilatag niya ang isang bago at agresibong plano para sa kumpanya, isang plano na nagpapakita ng kanyang henyo sa negosyo ng kanyang walang takot na pananaw para sa hinaharap. Sinagot niya ang bawat tanong, sinupalpal ang bawat pagdududa hanggang sa ang mga nag-aalalang muka ay napalitan ng paghanga. Pinatunayan niya sa kanila na ang kanyang isip ay mas matalas pa kaysa dati. Nang matapos ang kanyang presentasyon, tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang negosyong ito ay lalago at patuloy itong lalago. Sabi niya ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Huminto siya, hinayaang lumubog ang kanyang mga salita. At para sa mga nag-aalala sa aking personal na buhay, tinitigan niya sila, isa-isa, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang mga pinipili ko para sa aking pamilya at para sa aking puso ay hindi kailanman magiging parte ng anumang negosasyon. Maliwanag ba? Walang nangahas na sumagot. Sa katahimikan ng boardroom, alam ng lahat na ang lalaking nasa harap nila ay hindi lamang nakikipaglaban para sa kanyang kumpanya. Nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay at wala siyang balak na matalo. Isang tahimik na Sabado ng umaga isang linggo, matapos ang hapunan na nagpabago sa lahat, sinabi ni Adrian sa mga bata at kay Liza na may pupuntahan sila. Walang sinabi kung saan, ngunit sa paraan ng kanyang pananamit at sa solemne, ngunit magiliw na ekspresyon sa kanyang muka. Alam nilang hindi ito isang ordinaryong pamamasyal. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang malawak at payapang memorial park. Ang damo ay perpektong ginupit at ang hangin ay sariwa puno ng amoy ng mga bulaklak. Nanahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Alam ni Nico at Mia kung nasaan sila. At si Liza naramdaman niya ang bigat ng sandaling iyon. Isang sagradong lugar kung saan pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Huwag kang mag-alala, bulong ni Adrian kay Liza na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Parte ka na nito. Magkakasama nilang tinahak ang landas si Adrian ang nagtutulak sa wheelchair ni Mia habang si Liza naman ang kay Nico. Huminto sila sa harap ng isang simple ngunit eleganteng lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan, Catherine Reyes Salcedo. Si Adrian ang unang lumapit.
Dahan-dahan niyang inalis ang ilang tuyong dahon na nahulog sa ibabaw ng malamig na bato. Hinaplos niya ang pangalan na para bang hinahaplos ang isang pamilyar na muka. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Hinayaan nilang lahat si Adrian sa kanyang pribadong sandali. Si Liza ay nanatili sa likuran, nagbibigay galang. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Adrian, ang kanyang boses ay nakadirekta sa lapidang ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Catherine, mahal. Panimula niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong naririnig mo ako. Gusto ko lang sabihin na pasensya na kung natagalan bago ako bumalik dito ng buo ang loob. Pasensya na kung hinayaan kong lamunin ako ng lungkot. Huminga siya ng malalim, pero nandito ako ngayon para magpasalamat. Salamat sa 2 pinakamagandang regalong iniwan mo sa akin. Tumingin siya sa kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na may kahalong luha. Salamat para kina Nico at Mia. At nandito rin ako para ipakilala sa iyo ang isang tao. Iyon ang hudyat ni Liza. Nag-atubili siya ngunit isang marahang pagtulak mula sa kamay ni Nico sa kanyang likuran ang nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ni Adrian. Catherine, si Liza. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Wala siyang balak na palitan ka. Walang sino man ang makakagawa noon. Pero siya ang nagturo sa akin kung paano muling huminga. Siya ang nagbalik ng nangiti sa mga labi ng mga anak natin. Siya ang boses na nagpapaalala sa amin na okay lang na maging masaya ulit. Pagkatapos lumingon si Adrian mula sa lapida at humarap sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. Nico, Mia, sabi niya. Alam ninyo kung gaano ko kamahal ang mama ninyo at alam kong mahal na mahal ninyo siya. Ang pagmamahal na yon ay hindi kailanman magbabago. Lumuhod siya sa pagitan ng kanilang mga wheelchair para maging kapantay nila. Pero ang puso mga anak ay may kakayahang lumaki. May kakayahan itong magbigay ng bagong pagmamahal nang hindi nababawasan ang dati. Mahal ko si Ate Liza ninyo. Mahal na mahal. Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin tapat at walang pagkukunwari. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanyang mga anak. At gusto kong malaman kung okay lang sa inyo. Natahimik ang kambal. Si Nico ay nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Si Mia naman ay tumingin mula sa kanyang ama patungo kay Liza at pabalik. Pagkatapos sa isang boses na puno ng isang karunungang higit pa sa kanyang edad, nagsalita si Mia. Papa, sabi niya, kung nasaan man si Mama, ngayon, sigurado po akong ang gusto niya ay maging masaya ka at si Ate Liza po. Tumingin siya kay Liza, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Ginagawa niya tayong lahat na masaya. Ang mga simpleng salitang yon ay tila isang basbas mula sa langit. Gumuho ang huling pader ng pag-aalinlangan sa puso ni Adrian. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha at niyakap ang kanyang 2 anak. Si Liza naman ay tumalikod tahimik na pinupunasan ang sarili niyang mga luha ng pasasalamat. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa terrace ay magaan at masaya. Ang bigat na dinala nila sa sementeryo ay napalitan ng isang pakiramdam ng kalayaan. Nagpapatugtog sila ng mga masasayang kanta, nagtatawanan sa mga maling nota ni Adrian at nagkukulitan. Nang matapos ang isang partikular na masiglang kanta, isang sandali ng masayang katahimikan ang namayani habang sila'y naghahabol ng hininga. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Adrian ang kanyang gitara. Sandali, sabi niya, may sasabihin ako. Natahimik ang lahat. Ang kanyang boses ay may isang kakaibang tono, isang halo ng pananabik at kaba. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna, pumuwesto sa pagitan ni Liza at ng mga wheelchair ni Nico at Mia. Tumingin siya kay Liza, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw ng gabi
nagniningning na parang mga bituin. Liza. Panimula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dumating ka sa buhay namin na parang isang mahinang himig sa gitna ng isang nakabibing-binging katahimikan. Tinuruan mo ang mga anak ko na muling tumawa. Tinuruan mo ako na muling mabuhay. Ang bawat sulok ng tahanang ito na dati puno ng alaala ng nawala ay napuno mo ng pag-asa para sa hinaharap. Sa harap ng kanyang mga anak, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Liza. Nanlaki ang mga mata ni Liza, ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig. Hindi ko kayang ipangako sa iyo ang isang buhay na walang problema, pagpapatuloy ni Adrian. Pero maipapangako ko sa iyo na haharapin natin ang bawat problema ng magkasama. Maipapangako ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay araw-araw habang ako'y nabubuhay. Kinuha niya ang kamay ni Liza. Liza, mahal ko, gusto mo bang maging asawa ko? Bago pa man makasagot si Liza na nalulunod sa sarili niyang mga luha, lumingon si Adrian sa kanyang mga anak. Nico, Mia, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Higit sa lahat, kailangan ko ang basbas ninyo. Tinitigan niya sila. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na opisyal ng maging nanay ninyo, si Ate Liza? Ang tanong ay isinabit sa hangin, mas mabigat at mas mahalaga kaysa sa nauna. Para kay Liza, iyon ang pinakamagandang tanong na narinig niya sa buong buhay niya. Si Mia ang unang sumagot sa gitna ng kanyang mga hikbi. Opo, Papa. Gustong-gusto po namin. Sumunod si Nico, ang kanyang karaniwang seryosong muka ay nababalot na rin ng luha. Opo, payag na payag po. Sa wakas, lahat ng mga mata ay bumalik kay Liza. Tumingin siya sa tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang lalaking minamahal niya na nakaluhod sa kanyang harapan at ang dalawang batang itinuring na niyang sariling mga anak. Sa isang boses na basag, ngunit puno ng kaligayahan, ibinigay niya ang kanyang sagot. Oo, Adrian, sabi niya. Oo, 1,000 beses oo. Isinuot ni Adrian ang isang simple ngunit eleganteng singsing sa kanyang daliri. At pagkatapos, hindi lamang si Liza ang kanyang niyakap. Sa isang magulo, masaya at basang-basang yakap ng luha, ang 4 na piraso ng kanilang pamilya ay nagsama-sama sa gitna ng terrace. Sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng mga kuliglig, ang kanilang sariling symphony ng pamilya ay sa wakas nabuo. 1 taon ang lumipas, ang araw ng kasal ni na Adrian at Liza ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang marangyang hotel. Ginanap ito sa lugar kung saan nagsimula at nabuo ang lahat sa kanilang hardin at terrace, sa ilalim ng parehong kalangitan na naging saksi sa kanilang mga luha at tagumpay. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng kahulugan. Ang mga bisita ay iilan lamang malalapit na kaibigan, kabilang si Paul na ngayon ay isa sa mga pinakamasugid na taga-suporta ng kanilang relasyon, at ang pamilya ni Liza mula sa probinsya na hindi mapigilan ang pagluha sa tuwa para sa kanilang anak. Ang pinaka-espesyal na bahagi ng seremonya ay ang musika. Walang kinuhang organista o string quartet. Habang dahan-dahang naglalakad si Liza sa pasilyo na gawa sa mga puting rosas, ang himig na sumalubong sa kanya ay nagmula sa isang accordion at isang gitara. Sina Nico at Mia bihis na bihis sa kanilang formal na kasuotan ang tumugtog ng bridal march. Ang musika ay hindi perpekto. May ilang sintonadong nota dito at doon, ngunit para sa lahat ng naroroon ito, ang pinakamagandang musikang narinig nila, isang himig na hinabi mula sa pag-ibig, katatagan at pag-asa. Nang makarating si Liza sa harap, sinalubong siya ni Adrian. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pagmamahal. Ang kanilang mga panata ay hindi nila isinulat. Nagmula ang mga ito diretso sa kanilang mga puso. Ipinangako ni Adrian
na hinding-hindi na niya hahayaang manaig ang katahimikan ng kalungkutan sa kanilang tahanan. Ipinangako naman ni Liza na mamahalin at aalagaan niya hindi lamang si Adrian kundi pati na rin ang 2 bata na nagturo sa kanya kung paano maging isang ina. Isang nakakagulat, ngunit makahulugang sandali ang naganap sa reception. Dumating si Doña Remedios. Hindi siya nakipag-usap kanino man. Dahan-dahan lamang siyang lumapit kay Liza na naghahanda na para sa anumang masasakit na salita. Ngunit sa halip na insulto, may inabot si Doña Remedios isang maliit na kahon. Pagbukas ni Liza, nakita niya ang isang pares ng antigong hikaw na perlas. Iyan ang isinuot ni Catherine nung ikinasal sila ni Adrian. Sabi ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Hindi siya tumingin sa mata ni Liza. Alagaan mo ang mga apo ko. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at umalis. Hindi ito isang buong pagpapatawad, ngunit para kina Adrian at Liza, ito ay isang maliit na sinag ng pag-asang balang araw. Ang mga sugat ay tuluyan ng maghihilom. Ang mga sumunod na taon ay nagpatunay na ang kanilang pundasyon ay matatag. Nagpatuloy si Liza sa kanyang pag-aaral, nagtapos ng kursong Music Education with Honors at tinupad ang kanyang pangarap. Sa tulong ni Adrian, nagtayo sila ng isang maliit na foundation na tinawag na Himig Pag-asa, isang libreng music school para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Sina Nico at Mia ay lalong namukadkad. Bagamat nanatili sila sa kanilang mga wheelchair, hindi ito naging hadlang. Si Nico ay naging isang mahusay na kompositor na nanalo sa mga lokal na kompetisyon. Si Mia naman, natuklasan ang kanyang talento sa pagtuturo, nagbibigay ng online guitar lessons sa ibang mga batang may kapansanan. Ang kanilang mga kwarto ay hindi na mga silid ng may sakit, kundi mga studio na puno ng buhay at pagkamalikhain. Isang maaraw na umaga, eksaktong 5 taon mula ng unang marinig ni Adrian ang ipinagbabawal na himig sa terrace, bumaba siya mula sa kanyang silid. Ang eksenang sumalubong sa kanya ay ang larawan ng kanyang perpektong mundo. Sa kusina, si Liza na ngayon ay may bahagyang umbok sa tiyan, dala ng kanilang unang magiging anak, ay naghahanda ng pancake habang kumakanta ng isang masayang himig. Sa mesa sina Nico at Mia ngayon ay mga teenager na, ay nagtatawanan habang nag-aaway sa kung kaninong kanta ang mas maganda. Walang uniforme, walang mga guhit na naghihiwalay, walang sakit na nangingibabaw. Tanging ang masayang kaguluhan ng isang tunay na pamilya. Nilapitan ni Adrian si Liza mula sa likuran at niyakap ito, ipinatong ang kanyang mga kamay sa sinapupunan nito at hinalikan ito sa leeg. Magandang umaga, mahal ko, sabi ni Liza sumasandal sa kanya. Kinuha ni Nico ang kanyang accordion at nagsimulang tumugtog ng isang mabilis na himig. Sumabay si Mia sa kanyang gitara. Si Adrian naman ay kumuha ng 2 kutsara at nagsimulang tumambol sa mesa. Sa gitna ng kanilang masayang pag-iingay, itinaas ni Adrian ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Nang tumigil ang lahat, tiningnan niya sila, isa-isa, ang kanyang matatag na asawa, ang kanyang matatapang na anak. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape na para bang ito ang pinakamahalagang toast sa mundo. Alam niyo, panimula niya ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ginugol ko ang maraming taon sa maling akala na ang tunay na tagumpay ay ang perang naiipon mo sa bangko o ang mga malalaking kontratang napipirmahan mo. Tumingin siya kay Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Pero dumating ang isang babaeng nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral, na ang tunay na karangyaan ay hindi ang mga bagay na nabibili mo. Ang tunay na karangyaan ay ang gumising sa isang tahanang puno ng kusang loob na musika, ng walang katapusang pagmamahal at ng mga taong piniling manatili sa tabi mo
Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang pag-ibig na kayang lampasan ang anumang unos. Ang kanyang tingin ay bumaling sa kanyang kambal. Kayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagiging mas matatag. Kayo ang aking pinakamalaking achievement, ang aking pinakamahalagang yaman, ang aking pinakamagandang musika. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. At kung sakaling makalimutan ko ulit ito, balang araw, sana ipaalala ninyo sa akin ang umagang ito. Pagtatapos niya, ang umaga kung kailan ko tuluyang naunawaan na ang pagkakaroon ng isang pamilyang tunay na nagmamahal sa iyo, iyon at iyon lamang ang tanging tagumpay na may halaga sa buhay. Walang nagsalita. Sa halip ngumiti si Liza at sa isang senyas, muling nagsimulang tumugtog sina Nico at Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang himig ay mas masaya, mas buo. Isang symphony na hindi na lamang binubuo ng 3 nota. Ito ay isang symphony ng 4 at hindi magtatagal 5. Isang symphony na sila mismo ang kumatha, isang patunay na kahit mula sa pinakabasag na mga instrumento at sa pinakamalungkot na katahimikan, ang isang pamilya ay kayang lumikha ng pinakamagandang musika.